Magandang araw, Tagumeños! Ito ang inyong balitang lokal, lungsod ng Tagum Edition. Ako si Robinel Rose Ayusain at narito kami upang ihatid ang pinakabagong kaganapan mula sa ating lungsod. At ako naman si Janice Alinyar, hatid ko naman sa inyo ang mga update tungkol sa lagay ng panahon at mga paalala para sa kaligtasan ng lahat. Ako naman si Laika Nicole Timbal at narito ako para ibalita ang mga usaping pampalakasan at pangkultura dito sa Tagum. Unang balita, inilunsad ng pamalaang paglunsod ng Tagum ang programang libreng serbisyo medikal sa barangay ngayong linggo. Tuloy lang tayo sa pagpapanlay. Tiwala sa Diyos ang sandat at gabay. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Samantala, muling nagpaalala ang City Disaster Risk Reduction Office na maging handa sa biglaang pag-ulan ngayong tag-ulan. At sa palakasan, panalo ang Tagum City Basketball laban sa Panabo sa kinalap ng Davao Local Sports League Cavite. Sa barangay Mabuko, daang residente ang tinlabas sa liver check-up at gamot na inihalog ng Tagum City Health. Layunin na programa ito na malapit ang serbisyo medikal sa kanila barangay. Ayon sa pag-asa, asahan ang maulang panahon ngayong hapon sa ilang bahagi ng lungsod. Pinapayuhan ang lahat ng motorista na magdala ng payong at mag-ingat sa madulas na kalsada. Sa sport news naman, hindi ang Tagum City Eagles laban sa Panabo Tigers 85 at 72 sa kanilang Championship game kagabi. Ayon sa coach, ang tagumpay ay dahil sa teamwork at suporta ng mga pinagbilan. At iyan ang mga pangunahing balita mula sa lungsod ng Tagum. Maging alerto at laging handa, Tagumeños. Ako si Laika Nicole Timbal At ako naman si Robinel Rose Ayusain. At ako naman si Denise Alinyar. At ito ang inyong balitang lokal, lungsod ng Tagum Edition. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Pilipinas News, ang balita sa weather update. Ako po si Robinel Rose Ayusain. Pinakita sa inyo ang mga talagang kaganapan sa buong bansa. At ako naman si Denise Alinyar kasama ng bibigyan araw upang alamin ang mga matitinit na balita at ang mga pinakahuling lagay ng panahon. Unang balita, inilunsad ng Department of Health ang bagong kampanya laban sa dengue sa pampublikong mga. Layunin ito ang mabawasan ng aspersyon, lalo na sa tag-ulan. Samantala, sa panahon ng transportasyon, inanunsyo ng Department of Transportation ang damdaming biyahe ng trains at MRT upang matugunan ang lumalaking bilang ng pasahero sa araw-araw. Sa politika, nagpulong ang mga senador ngayong umaga upang talakay ng panukalang batas na layunin bigay ng karagdagang benepisyo para sa mga guro at kawani ng gobyerno. Ayon sa mga mababatas, dapat iigtin ang mga tamang suporta sa mga frontliners ng edukasyon. Sa ekonomiya naman, bahagyang humaba ang presyo ng langis ngayong linggo. Ang rollback ay 1.20 kada litro ng diesel at 0.80 sa gasolina. Malaking ginhawa ito para sa mga motorista at transport groups. Kailangan ng kaligtasan ng mga National Service Reduction Management Office na higit ng 2 milyon na ipapagkakasal pa matapos sa pagkiking pagbaha. At nagsinadala ang victims at long-term support. Sa mas magaan na balita, isang batang mag-aaral mula sa Iloilo ang nagviral matapos lumisan ng solar power na lamang ang recycled materials.
Maraming salamat, Janice Alina. Narito na ang pinakahuling lagay ng panahon. Maynila at Luzon. Maulap na may kalat-kalat na pagulan at pakulog, partikular sa gabi at hapon. Ang temperatura ay nagmula sa 27 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Magdadala ng payong at mag-ingat sa mga mababang lugar na posibleng bahayin. Visayas. Bahagyang maulap hanggang maliwalas ang kalingitan. Subalit may posibilidad na biglaang pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Mindanao. Asahan ang kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi, lalo na sa Northern Mindanao. Sa Davao Region, makakaranas ng maliwalas na panahon sa umaga, ngunit may tsansa na mahinang ulan sa gabi. Temperature watch. Pinakamainit na bahagi ng bansa ngayong araw ay nasa Tugigaraw, Cagayan na abot sa 34 na degrees Celsius, samantalang pinakamalamig naman sa Baguio City na nasa 19 degrees Celsius. Paalala ng Pag-asa, mananatiling alerto sa mga pagbaha at landslide sa mga lugar na may mahihinang lupa. Siguraduhin ding handa ang inyong mga emergency kit, lalo na ngayong pag-ulan. Iyan ang pagbuwang ulat natin ngayong araw. Manatiling nakatutok para sa mas marami pang impormasyon at balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Magandang araw sa lahat ng ating mga manonood saan mang panig ng mundo. Ako si Geraldine. At ako naman si Alina. At ako naman si Laika Nicole Timbal. Ngayon, tampok sa ating international news update ang kwento ng isang kilalang personalidad sa Amerika, ang konserbatibong aktivista na si Charlie Kirk. Silipin natin ang kanyang nagbubuhay, impluwensya, at ang kanyang biglaang pagpanaw na bumulat sa buong mundo. Si Charlie Kirk ay pinanganak noong October 14, 1993 sa Illinois, USA. Lumaki siya sa isang pamilyang may simpleng pamumuhay. Ang kanyang ama ay isang arkitekto habang ang kanyang ina ay isang guro. Bata pa lamang siya ay pinakita na niya ang interes sa pagpolitika at pampublikong usapin. Habang nasa high school, nagsimula siyang sumulat ng mga artikulo at sumali sa mga debate. Sa edad na 18, itinatag niya ang Turning Point USA, isang organisasyong naglalayong higayatin ang mga kabataan na yakapin ang konserbatibong prinsipyo. Iniwan niya ang kolehiyo upang ituon ang kanyang oras at lakas sa advokasya. Kalaunan, siya ay kinilala bilang isa sa pinakabatang boses ng konserbatibong kilusan sa Amerika. Ang kanyang dedikasyon ay naging inspirasyon para sa marami. Sa pamamagitan ng kanyang programang The Charlie Kirk Show at the social media, mabilis na lumawak ang kanyang impluwensya. Milyong-milyong mga kabataan nakapakinig at nakapanood ng kanyang mga talumpati. Hindi lamang sa Amerika narinig ang kanyang tinig, lumibot siya sa iba't ibang bansa tulad ng Japan, South Korea at maging sa ibang bansa sa Europe. Upang mabigyan ng panayam sa mga pambansang ito, siya ay tinanggap ng mga konserbatibong grupo bilang siguro ng kalayaan sa pananalita. Ngunit hindi rin siya ligtas sa kritisismo. Ayon sa kanyang mga detractors, siya ay madalas nagsusulong ng polarizing na ideya. Mailan pa ngang nag-akusa sa kanyang pagpapalaganap ng maling impormasyon. Ang pagkakahati ng opinyon ukol kay Kirk ay nagpapakita ng malalim na hatiin sa lipunan. Pagkatapos niyang kanyang mga pahayag sa social media, mabilis siyang naging trending figure. May mga kabataang sumubok tularan siya at ginamit ang kanyang pangalan upang itaguyod ang konserbatibong paniniwala sa kanilang komunidad. Samantala, ang mga progresibong grupo ay ginamit naman ang kanyang mga pahayag bilang halimbawa
makakaila na siya ay nakapagbukas ng diskurso tungkol sa demokrasya, free speech at kung paano ginagamit ang internet upang palawakin ang ideolohiya. Para sa ilan, siya ay isang bayani ng kanyang paniniwala. Para naman sa iba, isa siya sa Noong 10 ng Setyembre, habang nagsasalita si Charlie Kirk sa Utah Valley University of America, isang hindi inasahang pangyayari ang naganap. Siya ay binaril habang nasa establado at kalaunan ay pumanaw. Ang insidente ay agad na inibula sa buong mundo at nagdulot ng malawakang diskusyon ukol sa karahasan sa politika. Para sa kanyang mga taga-suporta, siya ay itinuturing na martir. Ngunit para sa iba, ang kanyang pagkamatay ay isang simbolo ng matinding pagkakahati sa lipunan. Maging ang mga international leaders ay nagpapahayag sa pagkabigla at pag-alala. Subukan ang South Korea, kung saan sila minsan bibisita ang mga pagkakas mundo, ay nagsagawa ng prayer video bilang pagkakita sa kanyang naging presentasyon. Sa kabilang banda, may mga protesta rin na nasasabi ang kanyang ideolohiya ay nagpapaalala sa luwaan. Ang iba ay nilalawagan ng mga mas mahigpit na regulasyon sa social media upang maiwasan ang pagkalat ng mapanirang impormasyon. Sa kabila ng kanyang maaga pagpanaw, iniwan ni Charlie Kirk ang isang malalim na bakas sa politika at social media. Siya ay patunay na ang kabataan ay may kakayahang baguhin ang takbo ng usapin ng politika. Ang kanyang kwento ay nagtuturo ng dalawang mahalagang aral. Una, ang kapangyarihan ng boses ng kabataan at pangalawa, ang panganib ng matinding pagkakahati sa lipunan. Para sa mga taga-suporta, ang kanyang pangalan ay mananatiling buhay bilang isang inspirasyon. Para naman sa kritiko, ang kanyang kasaysayan ay magsisilbing babala. Ngunit walang duda, si Charlie Kirk ay nagiging